Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Breaking! Ping Lacson nagbabala sa umano'y lumalalim na pagkadismaya sa loob ng armed forces. Nagbigay ng babala si Senator Ping Lacson matapos niyang ihayag na may natanggap siyang impormasyon na umano'y tumitindi ang frustration o pagkadismaya sa loob ng Armed Forces of the Philippines kasabay ng umiiral na tensyon at mga kontrobersyang kinakaharap ng bansa. Ang pahayag ay lumabas sa gitna ng mga usapin hinggil sa umano'y security threats laban sa Senado at saka nagpapatuloy na political at institutional disputes sa loob ng pamahalaan. Ayon kay Lacson, bagamat hindi pa kumpirmado at patuloy pang biniberipika ang impormasyon na tanggap niya, nakakabahala umano ang lawak ng sentimento sa loob ng hanay ng militar. Ito ang sinabi ni Lacson. As fair information, though still sketchy and raw, the level of frustration within the armed services has reached up to the battalion and regional levels. Dagdag pa niya, mahigpit umanong minomonitor ng ilang elemento sa militar ang mga kasalukuyang kaganapan sa bansa. Sabi niya, they are closely monitoring the developments in the ongoing crisis at the national level brought about by numerous factors, both internal and external. Ang pahayag ng senador ay lumabas habang nagpapatuloy ang mga usaping pampolitiko sa Senado, kabilang ang sigalot sa liderato, mga kontrobersyal na pagdinig at mga aligasyon kaugnay ng garapalang korupsyon sa gobyerno, kabilang na ang flood control scandal. Okay. So, ayan, balita ni Lacson, ni Senator Lacson, medyo dismayado ako sa kanya dahil things of this kind, nakaka-alarma ito eh. Inamin naman niya na sketchy, not yet verified. Tapos ibubulgar niya kaagad. To me, kung ako ang nasa kalagayan niya, isa akong senador, dating PNP chief, PMA, kung ako yan, hindi ko ibubulgar yan. Hihintayin ko, pwede kong sabihin, i-report sa AFP, sa PNP, para magawa nila. Kailan kung i-report mo sa media, what good will it take? Anong projection, anong image? Magulo ang bansa. Yan ang ibig sabihin. So kung magulo ang bansa, what will happen? Ang apektado ang negosyante, ang mga investors. Wala na nga gustong mag-invest sa atin dahil sa korupsyon, tapos dadagdagan pa ng pagkadismaya ng members ng armed forces, i-announce. To me, that's not good. Hindi sana ito dapat binubulgar. Kasi these are serious matters na dapat ang makakaalam lang kung tunay ito, kung ako si Senator Lacson, bigyan ko ng impormasyon ng AFP, PNP at iba pa para makapaghanda sila. Ma-suppress nila o ma-neutralize kung totoo man. But ngayon, nagpayag na siya sa media. So ako, alanganin ako. Then, I am on the ground. Nandito ako sa Mindanao. May mga kaibigan ako, both active and retired. May connection pa man din ako. Kailan lang? Last week. Nandito. Isang active na sundalo, binisita kami dito sa bahay. Natulog siya ng tatlong gabi. Drive niya kami, sundalo. Wala man lang siyang na-report na tungkol dyan. Ang napansin ko,
sa ating mga kasundaluhan, they are very professional. Nakatutok sila sa trabaho nila sa counter-insurgency, counter-terrorism. Sa politika, yes, nag-observe sila. Kailang hindi ako maniwala na gagawa pa sila ng kagaya nung nangyari nung Cory administration na siyam na beses na nagkudita. Na ako mismo nakasama. Yung bloodiest kudita noong 1989, kasama ako doon. And I tell you, from my experience, yung military intervention sa kaguluhan sa politika, it's not good for our country. Kaya ako, I am not in favor of the men and women in uniform na nakikialam pa sa kaguluhan sa politika. And I believe, may statement si General Browner na under my watch, walang kudita na mangyari, and I believe him so. Kaya hindi ako naniniwala dito ang sabi na ang unang nagsabi, matibag. May informasyon kuno, guguluhin ang Senado. Tapos, Gatchalian, may informasyon din, guguluhin ang Senado. Ngayon, Lacson naman, sabi niya, hindi lang Senado ang delikado, pati ang buong bansa kasi ang mga armed services, frustrated na sila down to the battalion and regional levels. I'm sorry, wag po tayong maniwala dito. Opinion ko lang ito. I might be wrong. Maybe I am entitled to express my own opinion. Drama lang ito. Mayroon silang plano. Bantayan natin kung ano yung plano nila. Bakit? Sino ba ang maglulunsad ng masama sa Senado? Ang Gatchalian Group. Di ba kinikilala sila ng Marcos Jr. Administration? Ang Marcos Jr. Administration, hawak niya ang buong puwersa ng gobyerno, AFP, PNP. Ang kasundaluhan, kapulisan, maglunsad ng masama against sa Senado na sinusuportahan ng administrasyon. No way. Ang Cayetano Group, ano bang influence nila? Kaya ito, wag po tayong maniwala sa kanilang mga balibalitang ito. To me, mga ano lang ito, there is something. Kaya magbantay po tayo, mga kaibigan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo na mimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Natagaan na mo og yero. So mag-atop na ni siya karon. So mao na ni ang iyang atupan karon ni Kuya sa natagaan na mo og yero. Patindog siya og balay. O karon humanag yun sa pag-atop ang among gihatag nga hero sumo na ni. Kuan nagyod ka nang nakaatop nagyod ang mga tao nga gitabangan sa yero. So dili na gyud sila ulanan ani. Sa Ginoo ug sa nagtabang sa sin nga dili na may maulanan kay nailisda na among sin nga buslot sa bag-o. So dako kayo mong pagpasalamat sa labaw makagagahom. Og
sa naghatag sa sin. Dili pa gid mi kapalit sa sin tungod kay wala mi kwarta nga ikapalit ug walay nagtabang sa sin. Dili pa gid mi makaatop. Oh, so salamat kayo. Salamat kayo.